Meron tayong tatlong uri ng references sa Excel. Ang una is yung relative, meaning yung reference is relative kung nasaan yung formula mo. For example, ito, kukunin natin yung profit from the sales. So, ang formula mo is sales minus cost. Ngayon, of course, ang gusto nating mangyari kapag kinopy natin tong formula na to pababa, ang magiging reference niya is according to dun sa kung nasang row siya. So, example, pag kinopy natin siya, dapat ang i-compute niya yung order number 2. So, copy lang natin yan. And notice na nagbago yung reference. So, from B2 to C2, naging C3 to, B3 to C3. So, relative siya kung ilang row or ilang column ko siya minove from the original formula. So, same din ang mangyayari kapag minove ko siya pakanan on another column. So, from C2 to B2, kapag pinis ko siya rito sa E, ang magiging reference niya is C2 to D2 na. So, from B2 to C2, nadadagdagan ng isang column, C2 to D2. Same din ang mangyayari kapag minove ko siya ng, let's say, tatlong column away. So, yung naging reference niya is from B2 to C2 plus tatlong column. So, E2 to F2. Another type ng reference is absolute reference. So, meaning fix yung reference niya kahit saan ma-move or makopy yung formula. So, on this example, gusto natin kunin yung variance versus target from the sales. So, ang formula natin is sales minus yung target. And since yung target is nasa B2 lang siya, gusto natin siyang gawing absolute. Paano gawin yon? Click lang natin yung F4. So, ayan yung indication na absolute ang reference kapag mayroong dollar sign siya. So, hit enter. And kapag kinopy ko yung formula pababa, if you notice, kahit anong row dito, same pa rin na B2 yung nagiging reference niya. Of course, yung sales is relative reference yan since depende rin sa row yung sales. So, merong dalawang way para gawing absolute ang isang reference. So, una is yung lalagyan mo siya ng dollar sign or pwede naman through name cells. So, paano gawin ang name cells? Yung target natin, yung 25,000, punta ka lang dito sa reference bar. So, yung B2, papalitan lang natin siya ng, let's say, target. Ngayon, kahit saan ka pumunta, meron lang iisang cell na ang pangalan niya ay target. So, ngayon, kapag gagamitin natin siya as a formula, using the same example, so sales minus, and then instead of um, yung column number and row number, pwede mo nang i-call yung mismong name ng cell, which is target. Hit enter. And ganun din, kapag check natin siya, same na lagi siyang naka-reference doon sa name cells na ang pangalan ay target. And another type is mix. So pag sinabi mong mix, pwedeng relative yung column pero absolute yung row, or pwede rin naman baliktad, absolute yung column pero relative yung row. Example dito yung um, interest rate depende sa tenure and depende sa amount. So, ang formula natin dyan is equals yung amount. And since nasa row number 1 lang siya, gusto natin na yung formula natin naka-fix
sa row number 1. So, magta-type lang tayo ng $sign bago yung row number. Okay? And then, ita-times natin yung amount sa rate. And notice naman na yung rate nasa column B lang siya. So, for this reference, ang gusto naman nating i-absolute is yung column. So, maglalagay tayo again ng $sign in front of the column name. I mean, column letter. And then, hit lang ng enter. Then, notice na kapag in-extend ko siya bababa, yung row number 1, hindi siya nagbabago. And then, yung column B, hindi rin siya nagbago. Ngayon, kapag minove ko to pa kanan, so if you notice here, pag connect natin yung formula in D2, so from C1, naging D1 siya, pero yung B2, nag-stay pa rin siya as B2 kasi nasa row 2 pa rin siya and yung column B is naka-absolute reference.